ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Bathalang Gargan, lahat ay nagsasalita tungkol sa apat na elemento: apoy, tubig, lupa, hangin. Ito ang mga puwersang humubog sa mundo. Ito ang mga kapangyarihang kinilala ng mga Bathala. Ito ang mga elementong kanilang pinagtalunan at pinag-agawan. Ngunit bago ang lahat ng ito, may isang puwersang hindi binibigkas ang pangalan. Hindi dahil ito'y mahina, kundi dahil hindi ito kayang kontrolin. Mula pa noong unang panahon, naniniwala ang mga sinaunang nilalang na ang realidad ay hinabi mula sa mga elemento. Ang apoy ang nagdala ng pagkawasak at muling pagsilang. Ang tubig ang nag-ingat ng mga alaala ng mundo. Ang lupa ang nagbigay ng tibay at buhay. Ang hangin ang naghatid ng galaw at pagbabago. Ngunit sa pagitan ng mga elementong ito, may isang puwang, isang katahimikan, isang hinga bago ang paglikha. Tinawag ito ng mga sinaunang pantas na Aether. Ang Aether ay hindi lakas, hindi anyo, hindi sandata. Ito ang espasyo sa pagitan ng lahat ng bagay. Ang kawalan bago ang pag-iral. Ang posibilidad bago ang kapalaran. Kung ang apoy ay sumisira, ang tubig ay umaagos, ang lupa ay nananatili, at ang hangin ay gumagalaw, ang Aether ay naghihintay. Hindi nito pinipilit ang mundo. Hinahayaan nitong pumili ang realidad. At iyon ang dahilan kung bakit kinatakutan ito ng mga Bathala. Sa kanilang takot, sinikap ng mga Bathala na ikulong ang hindi nila maunawaan. Mula sa mga ugat ng sinaunang kaalaman, hinubog nila ang isang artepaktong hindi dapat umiiral. Isang sisidlang gawa sa obsidyana, batong isinilang mula sa apoy ngunit walang init, itim na salaming sumisipsip ng liwanag at pag-asa. Tinugon ng sisidlang ito ang apat na elemento. Uminit sa apoy, umiiyak sa tubig, umingay sa hangin, umandar sa lupa. Ngunit nanatili itong hungkag. Dahil hindi ito naghihintay ng kapangyarihan, naghihintay ito ng kawalan. At dito isinilang si Bathalang Gargan, hindi bilang Diyos ng apoy, hindi bilang tagapagdala ng bagyo, hindi bilang haligi ng lupa o alon ng dagat, kundi bilang nilalang na nakaunawa sa Aether. Sa kanyang pagdikit sa obsidyana, hindi niya dinala ang lakas ng loob, hindi niya dinala ang karunungan. Dinala niya ang kawalan, pagdududa, pagkagutom sa kahulugan. Pagkakaalam na ang kapangyarihan ay may kapalit. At sa sandaling iyon, nagising ang sisidlan. Ang Aether ay hindi tumutugon sa tapang. Hindi ito sumusunod sa utos. Hindi ito nagpapasakop sa liwanag. Ito ay tumutugon sa pagnanais. Nang matikman ni Gargan ang kapangyarihan ng Aether, hindi niya ito napigilan. Nilamon siya ng kawalan. At sa kanyang paningin, ang mundo ay isang pagkakamali. Ninais niyang wasakin ang lahat ng umiiral, ang lupa, ang langit, ang mga Bathala, at ibalik ang realidad sa isang mundong walang anyo, walang alaala, walang sakit. Isang mundo ng ganap na kawalan. Ngunit walang mas kinatatakutan ang mga Bathala kaysa sa isang nilalang na hindi na nila kayang hawakan. Kaya isinumpa nila si Gargan. Ikinulong sa pinakailalim ng lupa kung saan hindi sumisilip ang liwanag ni humahaplos ang hangin. Tinawag siyang Bathala ng pagkawasak. Nilagyan ng takot ang kanyang pangalan. Binura ang tunay na dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil ang isang nilalang na nakaunawa sa kawalan ay hindi na maaaring itali ng batas, panata o kapalaran. Sapagkat bago ang lahat ng bagay, may wala. At mula sa wala, isinilang ang lahat. Ang Aether ang pinagmulan. At si Bathalang Gargan ang unang nakaunawa nito. Ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Bathalang Gargan, lahat ay nagsasalita tungkol sa apat na elemento: apoy, tubig, lupa, hangin. Ito ang mga puwersang humubog sa mundo. Ito ang mga kapangyarihang kinilala ng mga Bathala. Ito ang mga elementong kanilang pinagtalunan at pinag-agawan. Ngunit bago ang lahat ng ito, may isang puwersang hindi binibigkas ang pangalan. Hindi dahil ito'y mahina, kundi dahil hindi ito kayang kontrolin. Mula pa noong unang panahon,
Naniniwala ang mga sinaunang nilalang na ang realidad ay hinabi mula sa mga elemento. Ang apoy ang nagdala ng pagkawasak at muling pagsilang. Ang tubig ang nag-ingat ng mga alaala ng mundo. Ang lupa ang nagbigay ng tibay at buhay. Ang hangin ang naghatid ng galaw at pagbabago. Ngunit sa pagitan ng mga elementong ito, may isang puwang, isang katahimikan, isang hinga bago ang paglikha. Tinawag ito ng mga sinaunang pantas na Aether. Ang Aether ay hindi lakas, hindi anyo, hindi sandata. Ito ang espasyo sa pagitan ng lahat ng bagay. Ang kawalan bago ang pag-iral. Ang posibilidad bago ang kapalaran. Kung ang apoy ay sumisira, ang tubig ay umaagos, ang lupa ay nananatili, at ang hangin ay gumagalaw, ang Aether ay naghihintay. Hindi nito pinipilit ang mundo. Hinahayaan nitong pumili ang realidad. At iyon ang dahilan kung bakit kinatakutan ito ng mga bathala. Sa kanilang takot, sinikap ng mga bathala na ikulong ang hindi nila maunawaan. Mula sa mga ugat ng sinaunang kaalaman, hinubog nila ang isang artepaktong hindi dapat umiiral. Isang sisid lang gawa sa obsidyana, batong isinilang mula sa apoy ngunit walang init, itim na salaming sumisipsip ng liwanag at pag-asa. Tinugon ng sisidlang ito ang apat na elemento. Uminit sa apoy, umiiyak sa tubig, umingay sa hangin, umandar sa lupa. Ngunit nanatili itong hungkag. Dahil hindi ito naghihintay ng kapangyarihan, naghihintay ito ng kawalan. At dito isinilang si Batalang Gargan, hindi bilang Diyos ng apoy, hindi bilang tagapagdala ng bagyo, hindi bilang haligi ng lupa o alon ng dagat, kundi bilang nilalang na nakaunawa sa Aether. Sa kanyang pagdikit sa obsidyana, hindi niya dinala ang lakas ng loob, hindi niya dinala ang karunungan, dinala niya ang kawalan, pagdududa, pagkagutom sa kahulugan. Pagkakaalam na ang kapangyarihan ay may kapalit. At sa sandaling iyon, nagising ang sisidlan. Ang Aether ay hindi tumutugon sa tapang. Hindi ito sumusunod sa utos. Hindi ito nagpapasakop sa liwanag. Ito ay tumutugon sa pagnanais. Nang matikman ni Gargan ang kapangyarihan ng Aether, hindi niya ito napigilan. Nilamon siya ng kawalan. At sa kanyang paningin, ang mundo ay isang pagkakamali. Ninais niyang wasakin ang lahat ng umiiral, ang lupa, ang langit, ang mga bathala, at ibalik ang realidad sa isang mundong walang anyo, walang alaala, walang sakit. Isang mundo ng ganap na kawalan. Ngunit walang mas kinatatakutan ang mga bathala kaysa sa isang nilalang na hindi na nila kayang hawakan. Kaya isinumpa nila si Gargan. Ikinulong sa pinakailalim ng lupa kung saan hindi sumisilip ang liwanag ni humahaplos ang hangin. Tinawag siyang bathala ng pagkawasak. Nilagyan ng takot ang kanyang pangalan. Binura ang tunay na dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil ang isang nilalang na nakaunawa sa kawalan ay hindi na maaaring itali ng batas, panata o kapalaran. Sapagkat bago ang lahat ng bagay, may wala. At mula sa wala, isinilang ang lahat. Ang Aether ang pinagmulan. At si Batalang Gargan ang unang nakaunawa nito.